Yan. Good morning mga idol. Good morning. Andito tayo ngayon sa Bataan na kung saan pansamantalang nagbabakasyon dito sa mga hipag ko para mag-relax. At the same time, mamasyal-masyal sa mga magagandang lugar at tanawin sa lugar na ito. Pero habang tayo'y nagpapahinga, magkwentuhan tayo ng maikling sandali at sana'y samahan nyo ko para mapag-usapan natin, mapagkwentuhan yung mga napapanahong issue tungkol dito sa mga nangyayari. Alam niyo ba mga idol na mula nung madakip at may surrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC, ay medyo nagkakagulo ngayon sa iba't ibang lugar at yan nga ang pinag-uusapan o tinatalakay ng bawat mamamayan. At maging sa social media ay kabi-kabila ang mga pangyayari na tinatalakay. Pero sa totoo lang, nangyari na yan dahil nga naman marapat lang na i-surrender ng ating Pangulo si dating Pangulong Duterte sa mga kinaukulan na kung saan siya sinampahan ng reklamo. Although wala nga tayo sa poder ng ICC, kaya lang nung isampa yung reklamo laban sa kanya, nasa poder pa tayo ng ICC ng mga panahong yon. At kumbaga, si Pangulong Duterte na rin ang naghimok na kasuhan siya, sampahan siya, at kunin siya rito. Noong mga panahon na nanunungkulan pa siya. Marahil kaya nang hindi agad nangyari yon na siya ay dakpin o kunin dito dahil pinag-aaralan pang maigi yung reklamong isinampa. Siguro ngayon na nagkaroon ng kaukulang sapat na ebidensya o pamamaraan ang ICC para kunin na siya. At marahil tumiming lang ang taga-ICC na kung sinong papalit na Pangulo at saka siya pipikapin. Dahil siguro nag-aalala ang ICC nung panahon ng panunungkulan ng ating Duterte dahil hinahamon nga niya ang ICC, nagdalawang isip siguro na magiging mapwersa ang pangyayari. Inantay siguro talaga ng ICC na magpalit ng Pangulo bago siya tuluyang timbugin. Di ba? Tama. Ngayon, ay nasa poder na ng ICC dahil sa nung magpalit na nga ng Pangulo, yung Pangulo natin ngayon, bagamat wala na tayo sa ICC, ginamit ng ICC ang Interpol para kunin siya dito. Dahil tayo ay naka-commitment sa Interpol, miyembro tayo ng Interpol, hindi ngayon pwedeng tanggihan itong ating Pangulo ang Interpol. At yan siguro ang hinantay na pagkakataon ng taga-ICC para siya makuha. Di ba? Tama? Yan naman mga idol, sa pantaha ko lang. Oo. Opinion ko lang yon na baka kaya ngayon tiniming na iba na ang Pangulo at saka siya inisyuhan ng warrant to arrest. Kasi marahil alam ng taga-ICC na kung siya pa rin ang Pangulo, mahihirapan silang isyuhan ng warrant to arrest dahil siyempre siya ang Pangulo Papayag ba siya na arestuhin yung sarili niya? Di ba? Tama? Kaya yan, sa pantaha ko lang naman na inantay talaga ng taga-ICC na magpalit ng presidente para sa kanya isi-serve yung warrant to arrest.
Ano sa palagay nyo mga idol? Yan naman napag-uusapan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue. Ha? Kasi yan ang sa pantaha ko ha. Sa akin palagay lang yon. Kasi nga, kung sa panahon pa rin ng panunungkulan ng dating Duterte, sila mag-i-issue ng warrant, ano sa tingin nyo mga idol? Makukuha kaya nila ang dating Pangulo? Kung siya pa nanunungkulan ngayon sa bisa ng warrant to arrest? Siyempre, Pangulo ka ng isang bansa, hindi ka papayag. Oo, may batas kang sarili rito na pinatutupad eh. Oh, although miyembro ka ron. Kaya yan, inantay lang siguro talaga ng ICC yung magandang pagkakataon. At ito na nga yun. Oh, iba na ang Pangulo eh. Bagamat wala na tayo sa poder ng ICC, yung kasong isinampa ay panahon pa nung nanunungkulan ng dating Pangulong Duterte. At yan nga ngayon ang simpatya ng mga follower, kabi-kabila, hindi naman natin masisisi yung mga follower o yung mga supporter ng dating Pangulong Duterte dahil siyempre mula't mula pa tagasunod na sila noon follower na sila nung dating Pangulo. Kaya lang ang mabigat lang wala na nga ang Pangulong Duterte. Ngayon sila ang nagsasuffer o nagsasakripisyo at ang hinahinga nila kung maaari may balik dito sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Pero siyempre, sa tingin nyo kaya, ibabalik pa kaya dito sila ng OIC, ng ICC? Di ba malabo na? Kaya ngayon, paninindigan na lang niya yung sistemang kasong isinampa sa kanya habang nandun siya sa Netherlands. At ang magiging abogado yata niya ay mismo yung kanyang anak na si Vice President Sara. At ito yatang yung kasama niyang abogado roon mukhang parang initsapera na. Pati ito si Harry Roque. At ito si Harry Roque kasi may kaso din dito sa atin to Wanted nga yan malamang pag yan na-verify ng Interpol at i-request na dani siya rito, malamang. Kung paano kinuha si Duterte ng Interpol dito, ganun din si Harry Roque, ibabalik ng Interpol dito sa atin. Dahil meron siyang kaso dito na dapat niyang harapin. Di ba? Tama? Ganun lang naman mga idol Ang advice lang natin sa ating mga kababayan, lalo na sa mga supporter ng dating Pangulong Duterte, huwag lang kayo masyadong mainit. Oo, daanin nyo lang sa mahinahon na madiplomasyang pamamaraan yung inyong mga layunin at yung inyong mga adikain. Huwag na kayong gagawa pa ng anumang mga karahasan na makapipinsala sa ating kapwa. Oo. At doon naman sa iba ng mga nakikisimpatya, pinahintulutan naman kayo ng ating pamahalaan na mag-rally kayo o magkaroon kayo ng people's power. Kasi nga, ginagarantiyahan naman ng ating saligang batas yung tinatawag na freedom of express. Oo, yung pamamahayag, yung mapayapang pamamahayag nyo. Pero kung lalagpas kayo doon sa hangganan, kasi nga, ang bawat, may hangganan yan pagka makakalabag na kayo sa batas, mapipilitan din ang ating gobyerno na kayo ay buwagin sa inyong ginagawang pagpupulong-pulong o pagpipiple's power. Pwede nyo isagawa yan ng nasa maayos, kagaya ng ginawa ng INC, peace, rally, pwede yun. At ipahayag nyo sa mahinahong pamamahayag ang inyong mga adikain. Pwede naman yun. Kasi lahat naman tayo ay may karapatan na ipahayag ang ating damdamin, ang ating mga saloobin. Di ba? Tama? At yan ginagarantiyahan ng ating saligang batas na pahihintulutan na ipahayag mo ang iyong adikain at yung mga kung ano man ang mga panukala nyo, pero kailangan lang nasa tamang proseso. Para wag kayo malagay din sa alanganin. Kasi siyempre, ang ating pamahalaan, kapag makakalabag na kayo sa sistema ng ating batas,
eh, paiiralin ng batas. At pag pinairal ang batas, eh, may paglalagyan kayo. Kaya dapat, alalahanin yung lagi na huwag kayo lalagpas doon sa hangganan. O, di ba, tama? Yan mga idol, eh, habang nandito ako sa lugar ng Bataan, eh, nagkukwentuhan lang naman tayo dahil napag-uusapan yan, dahil napapanahong issue eh. Oo, at halos bawat sulok ng ating bansa eh, Mapalusong Visayas, Mindanao eh. Iyan ang topic ng usapan eh. Oo, at maging ang ating mga kapwa-vlogger eh, yan ang ikinukontent. Pero siyempre, tayo naman bilang bahagi ng vlogger, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga bagay-bagay. Kaya yan, ang advice lang natin talaga sa ating mga kababayan, lalo doon sa mga supporter, be cool. Oo, cool lang, huwag masyadong mainit. Kasi hindi naman makukuha sa mainit na pananalakay o pagtalakay ang mga issue, di ba? Kailangan ipahayag nyo ng maayos na nasa tamang proseso para malaman ng ating pamahalaan yung inyong mga nasa loobin. At para masagot din ng ating pamahalaan yung inyong mga adhikain. O, di ba? Pero kung dadaanan nyo sa dahas, yung kagaya ng mga nangyari ng mga nakaraan na marahas yung ginawang people's power, ay mapipilitan ng ating gobyerno na buwagin kayo, sawatain kayo. Siyempre, kung makakapirwisyo na eh. Di ba? Tsaka sa totoo lang naman mga idol, sabihin na natin na nung panahon ng panunungkulan ng dating Duterte ay may nagawa naman siyang mabuti. Kaya lang, nitong bandang huli, nahaluan na nga ng kung ano-ano. Yung tukhang-tukhang kasi yun ang nagpasama eh. Oo, at sa totoo lang, sa aminin natin sa hindi naman lahat ng natukhang eh addict. Hindi naman lahat ng natukhang eh drug pusher. O, di ba? Kaya nga, sabi nga ng mga iba eh, bakit daw yung mga big time, hindi nila matukhang? O, di ba? Yung mga ulo ng sindikato, bakit hindi nila kayang tukhangin? Ang tinutukhang lang yung mga maliliit. O, yung mga galamay. Dapat doon, kung tutukhangin, kung ano yung puno, yun ang dapat unang birahin. Para yung mga galamay, hindi na makakilos. O, di ba? Eh, habang binibira mo yung galamay, patuloy pa rin yung ulo na kukuha ng another galamay. O, di ba? Kaya kawawa lang yung mga nagiging biktima. At saka doon ko sa sinasabing walang due process, yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, may due process. Oo, sinagot na nga ng Malacanang yan eh. Doon sa mga nagtanong eh. Tama naman eh. Una, may warrant. Warrant to arrest. Isa na yun sa due process. Pangalawa, bakit nagkaroon ng warrant? May kaso ba? Meron. Magkakaroon ba ng warrant ang isang tao kung walang kaso? Diba? Pangatlo, may nagrereklamo ba? Marami. Hindi nga lang makaporma nung panahon ng panunungkulan ng ating Duterte kasi nga takot ang mga tao. O, di ba? Tama? Kaya nasa tama eh. Nasa tamang proseso eh. Ngayon, sino ba humuli? ICC ba? Hindi. Di ba? Interpol. Hindi naman pwedeng rumekta ang ICC dito para damputin si Pangulong Duterte. Di ba? Siyempre, ang kasangkapanin niyan, Interpol. Ay, miyembro tayo ng Interpol. Hindi yan mapapahindian ng ating Pangulo sa ngayon na ibigay ang gusto ng Interpol. Kasi nga naman, pinaliwanag din ni Pangulong Bongbong yan nung tayo nangailangan sa Interpol para kunin yung mga wanted dito sa atin na kung saan-saang bansa, inuwi, di ba? Binalik dito. O kagaya ni Harry Roque, pag yan na-verify ng Interpol na wanted dito at ni-request, ibalik dito, balik yan. Sigurado. Ay may kaso yan dito eh, na dapat harapin eh. Hindi nga dapat nandyan yan eh, na nasa Netherlands eh. Ganun mga idol, yan naman ay napagkukwentuhan lang natin dahil nga napapanahong issue. Pero tinatalakay lang natin yan base na rin sa mga pangyayari. Kasi sa totoo lang naman, nung panahon ng ating
dating Pangulong Duterte, may mga nagawa naman din siya na mabuti. Kasi nga, sabi nga nung iba, noong namumuno pa siya rito, tumahimik ang ating bansa. Oo, nabawasan yung mga kriminalidad tulad ng mga snatcher, magnanakaw, etc. Totoo yun. Kaya lang, nakasama nga lang, pagdating ng tinatawag na war against drugs, ayun, doon umover. At saka may mga estikulastikang lumalabas. Hindi lang pala yan, nung panahon ng panunungkulan ng ating dating Pangulong Duterte, yung mga tinatawag na extrajudicial killing. Panahon pa pala nung naging mayor siya, ginagawa na sa Mindanao yan. Yung extrajudicial killing na yan. Oo. At yan inamin ng mga DDS o yung mga death squad ng Davao. O di ba, isa na nga si Bato-Bato at saka iba pa. O, maraming itinuro na kung sino-sino mga miyembro. O ngayon, nung naging Pangulo siya, ang mabigat lang, yung gawain sa Davao, sa parting Mindanao, ipinatupad niya sa buong bansa. O, kaya naman, hindi naman natin nila lahat ng mga pulis, may mga pulis na umabuso sa kanilang tungkulin. Yan, kitang-kita nating lahat yan, ating saksing buhay tayo, may mga pulis din namang umabuso. Ultimo nga mga militar, nung panahon ni Duterte, hindi na nga ginalang ng mga pulis eh. May mga pinapatay din, may mga pinatay din sila mga militar eh. Oh. Pero kung gugustuhin ng militar, bakbakan sila, wala sila magagawa dahil ang mga pulis sa totoo lang, under naman yan ng militar. O kaya pag nag-military takeover, ang mga kagaya nung ginawa ng dating Pangulong Marcos, nung binaba niya ang martial law, nag-military takeover, floating ang mga pulis ah. Oo, dahil isa sa mga tiyuhin ko nung panahon ng pagbaba ng martial law, pulis, floating sila. Nagkaroon lang sila ulit ng buhay nung inintegrated ng ating dating Pangulong Marcos ang mga pulis. Kaya nagkaroon ng INP, Integrated National Police. Kinonvert sila sa militar. O, para naman makatulong sila sa mga military. Kasi sa totoo lang, ang mga pulis hindi naman militar yan eh. Kaya pagka nag-military takeover, wala silang power. O, military, hindi naman sila militar. Pulis sila eh. O, kaya ang ginawa ng dating Pangulong Marcos, para wag naman sila ma-outside di bakuran, kinonvert sila. Ginawang INP. At the same time, nung panahon kasi nung wala pang martial law, pag nagkaroon ka ng kasalanan, halimbawa dito sa Bataan, nagkaroon ka ng kaso, takbo ka ng Maynila, hindi ka na pwedeng hulihin doon. Oo. O kaya, takbo ka sa ibang lugar, ay nung gawing integrated, kahit saan ka tumakbo. Oo, nung ginawa ng dating Pangulong Marcos na integrated ang pulis, sa Makati, nagkasala ka, tumakbo ka ng Pasay, hulihin ka hanggang Pasay. By coordination. Ganon. Hindi kagaya noon, kasala ka sa Makati, takbo ka ng Quezon City o kung saan-saan pa man, hindi ka na pwedeng damputin doon. Kasi may kanya-kanyang pulis doon eh. Ay kung kupkupin ng pulis yun doon, makukuhaan po ba yun? May kamag-anak na pulis doon. Hindi mo na makukuha yun. Kasi may pulis din yun doon eh. Pag integrated, hindi pwedeng kampihan ng pulis yun doon. Isusurrender yun. Kasi bago damputin doon, makikipag-coordinate eh. Lalo ngayon, ginawa ng PNP, Philippine National Police. Kahit saan ka sa Pilipinas, tumakbo, magtago, pagka nagkaroon ka ng kaso, madadampot ka. Sigurado. Walang pwedeng kumupkup sa'yo na kung sino pa man. Alam mo, may kakilala kang pulis na ganun, o may kamag-anak kang pulis na magtatago ka doon. Yung pulis mismo na kamag-anak mo, hindi ka pwedeng kupkupin o itago. Siya mismo ang magsusurrender sa'yo. Kasi nasa protocol yan. Mandatos yan. Ayan ang nakagandahan ng ginawa ng ating dating Pangulong Marcos, inintegrated ang pulis. Na pag-upo naman ni Corazon Aquino, ginawa naman niya Philippine National Police. Inamyendahan, mas pinatindi. Kasi tama lang naman eh, Philippine National Police eh, pambansang pulisya ng Pilipinas. Yun ang PNP. Di ba, tama? Hindi kagaya nung dati, pag Makati Police ka, Makati ka lang. Quezon City Police, Quezon City Police ka lang. Bataan Police ka lang. Tumakbo ng parting Maynila yung uhulihin mo. Kinupkup ng pulis na kamag-anak doon, paano pa mahuhuli?
Oh, di kayo mga pulis, kayo nag-away-away. Di ba? Eh ngayon, hindi pwede mag-away-away ang mga pulis. Kasi, integrated hanggang sa naging Philippine National. O, kaya, advice ko lang doon sa mga idol natin dyan na pag nagkaroon kayo ng kasalanan o nakagawa kayo ng labag sa batas, huwag na kayong tumakbo kung saan-saan na may kamag-anak kayo na pulis o militar. Kasi integrated, national na talaga ang pulis ngayon, Philippine National Police. Yung mismong kamag-anak ninyo na tatakbuhan mo para doon ka magtago, hindi kanya pwedeng kupkupin, siya mismo ang magsusurrender sa'yo sa mga kinaukulan. Bakit? May tungkulin siya eh. Oo. At pag kinupkup ka niya, hindi ka sinurrender, na lamang sa kanya ka nagtatago, pati yun madadamay. Baka ikatanggal sa serbisyo yun. Oh, at baka pati yun, makulong. Bakit? Yung magkup-kup ka ng may kasalanan, kasama kang makukulong dyan eh. Oo. Kasi pagkup-kup yan eh. Parang gano'n ang nangyari sa ating Pangulong Duterte. Nandito siya sa Pilipinas, nagkaroon siya ng kasalanan sa International Criminal Court. Oh, hindi natin pwedeng kup-kupin. Kasi kasala eh. Oh, di ba? Nasa batas naman yan, yung kukup-kupin mo yung may kasalanan, pati ikaw madadamay. Parang ganun din ang nangyari sa ating dating Pangulong Duterte. Hindi siya kinupkup ng ating Pangulo. Bagamat wala na tayo sa ICC, Interpol ang humuhuli, oh, ay miyembro tayo ng Interpol. Hindi naman maganda na hindi mo siya ibibigay. Kasi nung tayo nangailangan nga naman sa Interpol ibinigay ng Interpol yung pangangailangan natin. Oh. Ganun lang mga idol, kaya hindi maaalis sa ating mga kababayan, sa ating mga na magsimpatya, magdamdam sa mga pangyayari. Pero nariyan na yan eh. Dapat na lang, tanggapin na lang natin at para mabago na ang sistema, makamove on. Kasi kung hindi mo tatanggapin yung mga pangyayari, hindi ka makakamove on. Tanda mo yun. Kahit sa simpleng problema ng isang tao, pag hindi niya matanggap, hindi siya makakapag-move on. Kilkil sa utak niya yun. Gaya nga nung napakinggan natin doon sa isang vlogger. Ang sabi ng vlogger, yung mga fanatic supporter ng dating Duterte, ng dating Pangulo, naka-close na sa mind niya, close-minded na siya doon sa sistema. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi ka na niya pakikinggan kasi close-minded na siya doon sa dating Pangulong Duterte at sa mga kaalyado nito. Yun ang mga sistema na hindi basta-basta natin pwedeng i-ano doon sa kapwa natin. Kasi nga, may kanya-kanya tayong damdamin eh. Siyempre, yung damdamin mo, iba naman yung damdamin niya. At yung para sa'yo, hindi mo naman pwedeng ipilit sa kanya. Oo. Yung kanya, hindi naman niya pwedeng ipilit sa'yo. Diba? May kanya-kanya tayong Kaya yun, pinagbibigyan nga ng ating pamahalaan yung damdamin ng mga supporter na, sige, ipahayag nyo na sa loobin nyo. Pinapayagan sila na mag-rally-rally. Pero, may hangganan nga. Kaya naman, ito, bagamat may mga nagrarally nga, tahimik naman, payapa naman din, di ba? Wala naman tayo nabibilitaan na nagkagulo sila, na naggulo. Hindi kagaya nung bago binaba ng dating Pangulong Marcos o Marcelo, kaya siya napilitang ibaba yun, talaga namang madugo na Andun ang binobomba na yung kung ano-ano, binabato ng mga uso pa noon, yung pillbox, yung mga monotube. Kumbaga talaga nag-aasik na ng lagim pag haharangin yung mga sasakyan, pag hindi ka nakiisa sa rally nila, harangin yung sasakyan mo. Pati ikaw, gugulpihin ka pa. Ganon, kaya napilitan ng dating Pangulong Marcos, ibaba ang Marcelo. Pag-declare ng Marcelo, yung mga promotor ng rally, di ba? Nangawala. Di ba? Kaya mga idol, hindi natin masasabi kung gagawin ng Pangulo nating kasalukuyan yung ginawa ng kanyang ama. Pero palagay ko naman, hindi niya gagawin yon kasi wala naman siya nakikita pa na karahasan. Kaya yan lang, advice natin doon sa mga idol natin na nagrarally, peaceful. Peaceful lang. Ipahayag nyo yung sasaloobin ng mapayapa, di ba?
para naman walang mangyaring karahasan o ano. Kasi siyempre, ang gobyerno natin hindi napapayag yun pag marahas na. Kanya lang mga idol ha, salamat na marami sa maikling sandali ng ating kwentuhan. Sinamahan niyo ako. Ulitin ko, nandito ako ngayon sa lugar ng Bataan para siyempre medyo mag-relax naman tayo at i-enjoy natin ang ating sarili, di ba? Maraming magagandang tanawin dito mga idol sa lugar ng Bataan. Bisitahin niyo minsan ng lugar na ito. Marami tayong mga tourist spot dito. Kaya tingnan ko gusto mag-relax, pupunta ako dito. No. Magaganda mga beach dito, lalo ngayon summer oh. Ganda ng mga beach dito at malilinis ang mga beach sa lugar na to. Diba, kaya nga pala ako nandito para kasi kakaroon ng excursion yung grupo namin, hahanap ako ng magandang lugar dito na pwedeng mapag-excursionan. Oo, di ba summer eh. Para makapag out of town. So ano ha, nanyayaan ko kayo na kung gusto nyo bumisita sa lugar na to, dito maraming magagandang beach dito, tsaka tanawin. Pag may time kayo, lalo ngayon, summer oh, marami nag-out of town. Ito pong muli, ang inyong lingkod, si Boyet. Kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga katanungan, lagay nyo lang dyan para matalakay natin sa mga susunod nating video. Okay no ha? Shoutout nga palang muli sa inyo mga idol. Saan man kayong panig ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, ilabati ko kayo ng isang magandang umaga. Gayon din ang ating mga idol nang sa ibayong dagat, saan man kayong lupalop ng ating mundo. Binabati ko kayo ng isang magandang umaga, kung umaga dyan, magandang tanghali kung tanghali dyan, at magandang gabi kung gabi naman dyan sa lugar nyo. Okay na, hanggang sa muli, paalam!